This video is going to be another stock chart analysis video, and here are the 10 stocks na i-review ko for today. So, punta muna tayo sa PSEI para sa overall market conditions. As mentioned last time regarding the PSEI, so nag-expect nga tayo na magkakaroon ng consolidation. So, that explains itong box na to. So, mukhang consolidation in the short term yung PSEI. And I think ayun yung main na pattern na gagawin niya for the short term. But it's also a possibility na from yung downward channel move niya, ang pwede niya nang gawin is a descending triangle pattern, no? So, yung 6223 support pa rin yung magiging base nung descending triangle na yun. So, ano yung kailangan nating i-watch out for this coming trading week? So, as you may have read or heard, yung Konektadong Pinoy Act ay naglapse na into law. So, Konektadong Pinoy Bill na, no? And usap-usapan na it will negatively affect the big telco companies or big internet companies sa Philippine stock market. So, most likely affected yung Tel, Glow, and Converge, which are all part of the index, no? So, kung magkakaroon man ng malakas na selling sa kanilang tatlo, it's a possibility na mag-cause yun ng selling pressure sa PSEI overall. Or kung magbawas yung mga fund managers or investors ng mga holdings nila sa mga PSEI na stocks or sa blue chips in order to have funds to trade yung mga stocks na tingin nila magkakaroon ng benefits, no, regarding the Konektadong Pinoy Bill. So, tingnan natin this coming trading week kung magte-take effect nga yung mga catalysts na to, no, whether positive or negative. Pero still, yung 6223 pa rin na area yung kailangan natin bantayan kasi hindi talaga magiging okay sa PSEI if this makes a breakdown. Kasi ang next possible support na nga is yung 6,000 area, which is a psych support. Pero yung major support area talaga niya around 5,860 pa, no? So, tingnan natin kung ano yung gagawin ng PSEI, kung lalabas ba siya dun sa box na yon at mag-transition into a short-term uptrend yung PSEI. So, let's see. So, punta tayo sa unang stock na i-review natin. So, that's PNB. So, for PNB, so the last time na na-review ko itong stock na to is around August 4 pa. So, ayan yung vertical line. So, marking na yan yung last time na na-review ko siya. So, yung levels pa nga nun is yung R1 natin, syempre yung kanyang recent 52-week high, and R2, which is a multi-year high resistance, no? And sabi nga natin doon, I see that PNB can move sa consolidation na to or sa box na to, no? And yun nga yung ginawa niya for around 6 ba or 7 trading days. So, from August 4 to August 13, dyan lang siya naglaro sa area na yan. And actually, trinay niyang mag-test ulit sa R1, no? Umabot ng 69.60 noong August 8, pero naging malakas talaga yung selling. So, nagkaroon tayo ng breakdown sa range niya noong August 13, pero nagkaroon ng confluence ng support, no? Sa MA50 and then sa S2 na support. Tapos ngayon, nagiging resistance na yung MA50 since nag-breakdown na rin siya sa MA50, no? And sa ngayon, gumagalaw na lang siya dito somewhere sa S2 na support area. So, ngayon, since na-confirm naman na yung breakdown and nagtagal na siya sa ilalim ng MA50, itong S2 area, ito na yung i-consider ko ngayon as the S1 support, no? And then, yung S1 na dati niya, so, syempre, i-downgrade ko na yan into the R1. So, resistance na yan, syempre, role reversal. So, yung R1 niya dito dati, gagawin na nating R2, and yung R2 gagawin ng R3. So, ngayon, hanapin natin kung ano yung possible na next support ng PNB. So, meron kasi siyang previous range sa area na to, no? And yung high nun is around 52.50. So, ibig sabihin, ito yung ating next na support. So, 52.50 yan yung S2 natin. And mukhang meron confluence, no, sa MA100. So, the question is, pag nag-breakdown siya sa MA100 tapos S2, ano yung possible next na support niya? So, nag-drawing na tayo ng box kanina and yung bottom part ng range nun is itong 49.45 or 49.50. So, ibig sabihin, itong area sa 49.45 ang pwede natin maging S3. So, ito siya, no? Pero, syempre, it will not be a good look for PNB kung magbe-breakdown pa siya sa MA100 and sa S2. Kasi simula nung nag-run up tong stock na to, hindi naman na siya nagkaroon ng breakdown sa MA100. So, actually, nagiging support pa nga, no, yung MA100. And kapag pumunta naman siya sa ilalim, hindi naman siya tumatagal dun sa ilalim or hindi natutuloy yung breakdown. So, nagre-recover lang siya. So, hindi maganda na mag-breakdown to ng MA100 tapos magtagal siya sa ilalim.
Kasi ini-increase niya yung chance na magkaroon pa ng downward move sa PNB, no, pag nangyari yun. So, ngayon, mukhang ang gagawin ng PNB is magkakaroon siya ng consolidation dito. Up until maging malakas yung buying pressure para mag-breakout siya sa MA50 and itest niya yung R1, no? Kung babalik siya sa previous consolidation niya or itetest niya nga yung S3 pag nag-breakdown siya dito sa range niya na malapit na rin sa S2 at MA100. So, tingnan natin kung ano yung gagawin ng PNB. So, move lang natin yung vertical line. So, the basis for the last review is yung August 22 na candle. So, next up, Costco. So, for Costco, not that much difference compared sa last time. So, na-review ko siya August 8 and na-mention ko nga doon na it's moving into a ascending triangle, no? With 7.18 as the resistance. So, yan yung R1. And yung S1 natin is of course yung bottom part ng range na ginagawa niya. So, ito kasi siya, no? Mukhang nahirapan talaga siyang mag-breakout sa 7.18. So, ngayon, lumabas na siya dun sa trend line pero nagsusupport pa kasi yung MA50, no? So, clearly nasa consolidation pa siya. So, ibig sabihin, pag nagkaroon ng strong selling or nag-breakdown siya sa S1, so invalidated na yung ginagawa niyang ascending triangle na pattern, no? And pag nangyari yun, pag nagkaroon ng breakdown tapos malakas pa yung volume, then it's a possibility na i-reach niya yung S2. So, ayun din yung confluence sa MA100, no? So, ano yung dapat abangan dito sa Costco? Meron tayong dividend date, no? So, yung ex-date niya is around September 3. So, ilang araw na lang yan, 2.49%. So, halimbawa, yung price niya andito lang somewhere sa 7. So, pag nag-drop siya ng 2 to 3%, magbe-breakdown talaga siya sa S1, no? Or kapag umabot ng 3% yung drop, nasa gitna na siya halos ng S1 at S2. So, hindi maganda na mag-hover lang dito sa 7 yung price ng Costco. So, maganda talaga, no? At least makapag-breakout siya sa R1. Kasi pag nag-breakdown siya sa R1, halimbawa, andito yung price, tas nag-breakdown siya, no? So, 2%, pasok pa rin siya dun sa upper part ng range kung saan maraming support. And kahit nga 3%, no, babalik pa rin siya dito sa support area. So, at least, hindi pa tapos yung overall trend niya pag nakapag-breakout siya tapos nangyari yung X-date, no? Pero kung andito lang siya sa lugar na to, sa price area na yan, tapos nagkaroon ng breakdown, then, most definitely, pag pumasok pa yung selling pressure, pwedeng mahila pa pababa yung price, no? So, dapat talaga before September, mag-breakout yung Costco, no? Preferably, this coming trading week. So, tingnan natin kung ano yung mangyari sa Costco, kung susundin ba niya yung bullish sentiment ng ascending triangle or hindi enough yung buying pressure at magbe-breakdown siya sa S1. So, next stock, Keeper. So, sa Keeper, last time na na-review ko to, August 8, and merong box dito kasi nga, it's a possibility na magkaroon ng consolidation yung Keeper until lumakas yung buying or selling pressure. So, for a few days nga, nagkaroon siya ng consolidation around this area. May mga onting overshoots lang na nag-breakdown siya sa range na yun pero nabalik lang din ulit, no? And in recent days, mukhang nakalabas na talaga siya sa consolidation na yun at dito naman siya nagkakaroon ng consolidation, no? So, nagsusupport yung upper part ng consolidation. But on the bigger picture, yung galaw talaga ng Keeper is itong downward channel move niya. So, kita naman natin yan and wala tayong masyadong inaasahan, no? Pagdating sa MAs kasi medyo magulo yung galaw. Pero clearly, it's a downward move. So, slanting yung Keeper. So, ang kailangan niyang gawin, obviously, is maka-breakout sa upper part ng trend line. Kasi that means pwede niyang manigate yung downward move na pwedeng gawin ng Keeper. And most likely, short-term uptrend and even medium-term uptrend yung pwede niyang gawin pag nalagpasan niya yung upper part trend line ng channel na yan. So, ibig sabihin sa Keeper, yung i-consider ko na R1 dito is yung recent swing high niya dito, no? Sa 2.84, yan yung R1. And possibly yung R2 is around this area. So, yung 2.92. So, ito kasi yung 52-week high niya, no? Pero, ang immediate milestone na kailangan niyang gawin is dapat malagpasan niya yung upper part ng trend line. So, ito, nag-support itong area na to because yan yung bottom part ng trend line, no? Pero, since hindi niya na nire-revisit yung trend line and nagkaroon ng support dito, so I'm going to consider this as S1 na ngayon, no? So, yung around 2.47, 2.46 na area, ayan na yung S1. And itong S1 dati, yan na yung gagawin kong S2. And yung S2 dati, gagawin ko na tong S3.
So, nag-upgrade lang tayo ng mga support area niya, no? So, dapat sa keeper, hindi na siya mag-breakdown sa S1 because that would mean i-revisit niya ulit yung bottom part ng trend line and kino-continue niya actually yung movement ng downward channel niya. So, either mag-consolidate na lang siya dito para i-test niya na lang yung upper part ng channel niya around September or within this trading week or in the coming trading week after this one, saka siya mag-breakout, no? So, first week September. So, tingnan natin yung gagawin na moves ng keeper in the coming days. So, next up, LTG. So, for LTG, last time na na-review ko to, August 14, and kaka-breakout niya nun actually sa 52-week high niya dito sa R1. And nagkaroon nga ng selling, no, sa end of day. Pero ang nangyari, nagpatuloy yung breakout at nag-follow through nga talaga siya. And dito siya ngayon nakahihirapan sa 14, possibly psych resistance or dahil nangunguna yung selling pressure dito sa R2. So, of course, yung R2, ito na yung gagawin natin na R1 and tingnan natin kung ano na yung magiging R2 nito, no? So, towards the left. So, yung very obvious na swing high niya is ito, yung 1550. So, ito yung possible R2 and meron tayong psych resistance sa 15 as a whole number. Parang kagaya lang nitong 14 na ginagawa niya, no? So, ibig sabihin, sa R2, ito yung main resistance, pero hindi natin inaalis yung possibility na magkaroon ng bentahan sa 15 as the cycle number. And of course, yung mga pwede mag-profit taking na nakakuha sa ilalim, no? So, since nag-breakout to siya sa R1 and it's already a confirmed breakout with good follow-through, so, i-upgrade ko na tong previous resistance niya into a support. So, S1 na yan. And yung na-identify natin na support sa S1 before, syempre S2 na yan. And dito is S3. So, in this case, kung magpapatuloy yung buying pressure ng LTG, then it can possibly break out from 14.10. Kung hindi naman at humina, pwedeng magkaroon lang siya ng consolidation, no, around this area. At kung mapalakas yung profit taking or selling pressure, then it might revisit, no, yung S1 natin. So, syempre, hindi na maganda na magkaroon siya ng pullback kasi malapit na sa resistance. So, para mapatuloy pa yung trend niya, kailangan mag-breakout na siya. Pero, so far, looking good sa LTG. Short-term uptrend intact, medium-term uptrend intact, and long-term uptrend intact since it's above all the moving averages. So, nice move for LTG. So, one of the few good names sa market na patuloy pa rin at intact pa rin yung uptrend, no? So, tingnan lang natin kung magre-revisit siya sa S1 at magbe-breakdown siya doon. So, yun, ayaw nating mangyari. Pero kung magpo-pullback siya, okay na rin basta magkakaroon ng recovery agad at hindi na siya magtatagal sa S1 or even below S1. So, next up, DDMPR. So, for DDMPR, last time I reviewed the stock, August 1. So, it was actually moving in a upward channel. So, sinusunod niya yung diagonal area na to. And na-mention ko last time na in order for DDMPR to make a better move na mag-transition siya into an uptrend, dapat mag-breakout siya sa 1.10 na resistance and better even above the trend line, no? Para makawala na siya dito sa sinusundan niyang formation ng pattern. And na-identify nga natin na yung support niya is ito. So, S1 around 1.05 and 1.02. So, anong nangyari mo kung nagkaroon ng breakdown at bentahan, no? So, lumabas siya dun sa bottom part ng channel niya, even going sa price na around 1.03, no? So, halos isang tick na lang towards the S2 support. So, 1.02 yon at umabot lang siya ng 1.03. So, ngayon, hindi siya nagko-close above ng 1.05, no? So, I think 1.05 is acting as the resistance. So, ibig sabihin, gagawin na nating resistance itong area na to. So, yung R1 gagawin nating R2 and syempre yung R2 gagawin R3. So, ayun yung mga resistances ng DDMPR, no? So, tatlo yan. Bukod pa yung mga MAs tapos yung mga trend lines. So, ngayon, yung S1 natin is a possibility na ito na, yung area na to. So, dyan siya nakakahanap ng support sa 1.03 eh. So, ayan na yung S1. Kasama nitong 1.02 kasi 1 tick away na lang naman siya, no? So, gawin nating S1 yan. And yung S2, so possibly 1 na price area since malapit din dun yung bottom part ng range niya, no? And very near the point A of the trend line. So, ito yung gagawin natin na S2. And a strong support previously sa stock. So, psych support din yan. So, ito yung galaw ng DDMPR. So, definitely not looking good sa DDMPR. So, okay na sana kahit papaano na gumagalaw siya sa channel tapos ngayon sinira pa niya yung channel movement niya, no? So, hindi naman nakakagulat kung i-revisit niya yung S2 na support since it's just a few ticks away, no? From 1.0
1.04. So, 3 to 4 ticks lang, pwede siyang umabot sa 1 or 1.01. And ginawa naman niya yung dati, no? In a span of a few days, from 1.04, umabot siya sa 1.01. So, looks like sa DDMPR, kung wala masyadong action, dito lang siya gagalaw. So, between the S1 range support and the R1 resistance, tapos yung bottom part ng trend line, no? So, okay na sa DDMPR kahit pumasok na lang siya ulit dun sa upper part ng channel. Pero syempre, hindi maganda kapag nagtagal pa siya dito kasi pwedeng ma-increase yung chance na i-revisit niya yung mga bottom supports niya, no? So, next up, AUB. So, sa AUB, last time I reviewed this stock, August 15, and nung time na yun, nag-hover pa siya above ng MA50 and yung upper part ng S1 na support. So, ngayon, nag-breakdown na siya doon along with the MA50 and currently nagkakaroon ng very tight consolidation near S1 na bottom part na support, no? So, ito siya. So, medyo mahirap pa i-consider as resistance agad itong S1. Hindi pa natin mako-convert kasi ang lapit-lapit niya eh. So, pwede pang nag-act as support to kasi nga, although meron tayong specific price na nilagyan, which is around 42 area. So, yung area na malapit dyan, pwede pang mag-act as support unless magpakita talaga na may selling pressure or nagkaroon ng bentahan, no? Para i-consider natin as resistance. So, ang gagawin natin dito, tatanggalin natin tong upper part kung saan may confirmed na breakdown and ito na yung gagawin natin na R1, no? So, dyan. And then, syempre, yung R1 dito previously, gagawin natin R2 and yung R2 dito gagawin ng R3 and yung iba, syempre, R4 na. So, for AUB, ito pa rin yung S1 and ito pa rin yung S2. So, dapat gawin itong AUB, no? Mag-consolidate siya tapos mag-close above ng R1. So, that would mean above na ulit siya sa MA50. So, may potential pa na kahit papano lumaban yung stock or magkaroon ng buhay, no? Ang problema lang talaga nito, pag wala pang masyadong buying na pumasok, kung mag-consolidate lang, pwede niyang i-revisit yung S2 and magkakaroon ng confluence doon sa MA100. So, although pwede mo siyang i-consider as strong support kasi nga malapit na yung MA100, ang pangit doon pwedeng dito na mangyari yung consolidation, no? In between S1 and S2. So, hindi maganda kasi sobrang tagal ng consolidation yan. Nasa ilalim na siya ng MA20 and MA50, no? So, definitely not a good look for AUB. And also, magkakaroon tayo ng ex-date around September 19. So, 2% lang naman, mababa. Pero, syempre, makakadagdag pa yan sa selling pressure when it happens. So, that's still nearly 2% drop, no? So, ibig sabihin, pwedeng mag-drop yung stock anywhere between 1.50 to 2.50%. Tapos, pag sumabay talaga yung selling pressure, di pwedeng mag 3% drop talaga, di ba? So, ayun lang. Mas maganda talaga na above siya ng R1 para at least pag nangyari yung drop na yon, babalikan niya lang yung support niya sa S1. Kasi kung maglalaro lang yung prices dito around S1 and S2, tapos nag-drop tayo ng 2 to 3%. So, most likely, pupunta talaga siya sa S2, no? And pag sa lower part siya ng range na yon nagkaroon ng consolidation, halimbawa, sa taas lang nitong S2. So, pag nag-drop siya ng 2%, no, pwedeng nag-breakdown na rin siya sa MA100. So, definitely, dapat dito na lang gumalaw yung AUB kahit hindi siya mag-breakout sa R1. Although, yun yung maganda niyang gawin. So, at least pag dito kasi siya nag-range, pag nag-drop yung price, at least malapit pa rin siya sa area na to. Pero, definitely, no, mahirap nang mangyari na magka-uptrend ulit siya kagaya nito since malakas yung bentahan na nangyari at nasira talaga yung uptrend movement ng chart. So, tingnan natin in the coming weeks kung ano yung gagawin ng AUB. So, next up, RCR. So, for RCR, last time I reviewed this stock, August 8, and na-identify nga natin yung S1 as the support during this time because ito nga, no, yung previous resistance niya. So, actually, yung naging support natin is yung upper part ng previous range and lower part ng range niya, so S2. And yung lower part kasi ng range niya, ayun din yung high niya before sa 7.63. So, nag-breakdown siya dun sa support and ang naging support niya is yung MA20 and then nag-recover siya ulit pataas. And mukhang ngayon nagso-support na naman yung S1, no? Pero sa ngayon, mukhang kailangan na natin i-adjust yung key levels ng RCR. So, andun pa rin tayo sa R1 as R2 as the major resistances for this stock. Pero mukhang ito na kasi yung bagong range ng RCR, no? So, yung low is 7.75. So, ayun yung gagawin natin na S1. So, ayan. And yung S2, ayun pa rin naman. So, pag tinanggal natin yung range, ito yung magiging possible na galaw ng RCR, no? So, between R1 and S1 until lumakas yung stock para mag-breakout sa R1
or lumakas yung selling para pumunta siya sa S1, no? So, the immediate support for this stock for RCR is yung MA20. So, kita naman natin yan. Pero, syempre, yung structure support is yung S1 at S2 pa rin. So, it looks like RCR will move into this range in the coming days until buying pressure or selling pressure becomes the dominant side, no, sa galaw nito. So, let's see in the coming days kung lalakas pa ba yung buying pressure sa RCR. So, next up, Bloom. So, sa Bloom, very interesting yung naging galaw niya, no? So, last time na na-review ko tong stock na to, August 14. So, ito siya. So, S1, S2, plotted supports, and S3 plotted na rin. So, nag-breakdown siya noong August 12 towards the S1 support. And yung range nga ng S1 at S2, nag-support siya, no? And ang ganda nung buying pressure for August 15. And na-propel pa nga actually yung stock pataas at pabalik doon sa downward channel niya. Kaso nag-resist talaga yung R1, no? So, ayan yung R1 natin, 3.88. Yung Bloom umabot lang ng 3.86. Tapos, nagko-consolidate siya and gusto niyang bumalik sa S1 pero naging support ulit yung bottom part ng downward channel niya, no? So, ito kasi yung point A and point B. So, ayan, nagsusupport ulit siya dito sa area na to. So, that's good somehow for Bloom, no? Pero ayun nga, mukhang kino-confirm talaga niya na 3.88 yung resistance for Bloom. So, in this case, wala tayong papalitan sa levels ng Bloom. So, ganun pa rin, no? So, clearly acting as supports pa rin yung mga area natin. So, yung range ng S1 at S2 in between that prices. So, that's 3.08 to 3.3435 yung strong support area talaga ng Bloom. So, ibig sabihin, pag nahulog pa tong Bloom, pwedeng ang maging strong support niya nga is this area, no? So, kinontinue lang yung S1 at S2. So, hindi maganda na mag-breakdown pa siya sa S2 because that would mean mataas ang chance na sa S3 na siya makahanap ng support and sobrang lalim nun, di ba? So, tingnan natin kung gagalaw pa ba tong Bloom despite na wala masyadong aksyon na mangyayari sa online gambling na mga meetings, no? Since mukhang ang magiging priority naman ngayon ng market natin is yung konektadong Pinoy Bill. So, it's possible na mababawasan ng volatility, no? Yung galaw ng mga stocks na to. So, tingnan natin in the coming days. Baka after this week, tapos na yung konektadong Pinoy Bill or pwede pang tumagal yung regarding sa catalyst na yon. Tapos after pa nun ulit balikan yung online gambling stocks, no? So, next stock, PX. So, PX medyo matagal since I last reviewed the stock. So, nakalagay dito, June 19. So, there's only a 7.29 na line here. So, I think that means I identified itong area na to as the recent swing high, no? And kaya nagkaroon ng resistance dito sa 7.40 is because nagtry siya mag-breakout dito pero naging fake out. So, I remember talking about PX and APX na sentiment driven with regards to the price of gold, yung galaw nila, no? So, namimimik nila yung galaw ng gold. So, for gold naman kasi, andito tayo sa chart ng gold, wala din namang nangyari during this duration, no? So, nasa consolidation lang siya since April. So, 4 months consolidation, no? So, wala siyang ginagawa masyadong action. So, since consolidation yung gold, that means pwedeng mag-consolidate lang yung commodity-linked na mga stocks, no? Like APX and PX. Or worse, magkaroon lang sila ng downward move kasi wala namang nangyayari sa gold. And mukhang ayun nga yung nangyayari sa PX, no? So, nag-consolidate yung gold and siya nagka-downward move lang. Pero kung titingnan mo nga din yung galaw talaga ng PX, halos consolidation lang din talaga, no? And revisit niya yung bottom part ng range during this period since April. Tapos, may pagbaba lang ng onte dun sa range. Tapos, bumalik na naman siya ulit. So, basically, ginaya niya lang talaga yung move ng gold. Nagmukha lang pangit kasi dire-diretso yung bentahan niya since June 24. Tapos, ngayon lang nakabawi ng August, no? So, for PX, definitely, the current support is this low. So, 5.05, no? So, it's a possibility na it's because of the support sa 5. So, psych support sa 5, no? So, yan yung S1. And meron tayong bottom part dito sa 4.61. So, meron tayong swing low dyan. So, syempre, pwede natin gawing S2 yan. So, 5.05 yung S1 and possibly yung psych support sa 5, no? Naunahan, kaya nagkaroon ng pagbili dito. So, the resistance, of course, is 6.01 kasi ayan yung kanyang recent swing high, eh. So, ito siya, no? And then, possibly, yung ating R2 is around 650 area. So, may nakikita akong swing high dyan. And yung ating R3 na, syempre, ito na, 7.40. Tapos, yung kanyang 52-week high sa 756, no? Ayan yung posible nating makonsider na R4. Pero since malapit siya sa R3, so, i-consider ko na lang as range yung 7.40 to 7.56.
So for PX, definitely not looking good. Downward na siya in terms of the MA20. So kaka-recover pa lang niya, no? So it's too early to say kung short-term uptrend na ba to kasi pag nagkaroon ng resistance sa 6.01, pwedeng magkaroon lang din ulit ng bentahan tas bumalik siya sa S1. So, magko-continue pa rin yung short-term downtrend. So, in the medium term, definitely that's a consolidation. And pag nalagpasan niya yung R2, we can still consider it as a long-term uptrend. Pero ngayon, nagta-transition na nga siya, no, into a long-term consolidation, no, along with the medium term kasi nag-breakdown na siya sa MA100. And also, it looks like PX is moving in a downward channel. So, ito siya. And kakalagpas niya lang doon sa channel na yon together with the MA20, no? Pero mukhang walang volume at hindi maganda yung pagka-breakout niya kasi hindi man lang siya lumayo doon sa trend line. So, meron siyang 2 trading days na chance para gawin yon, no? So, kung ang ginawa sana nito after the breakout ng 20 is lumagpas siya dito. So, pwede nating masabi na nalagpasan niya na yung downward channel niya at yung upper part ng trend line. So, pwede pa kasing ang mangyari na magkabentahan at pumasok lang din siya ulit. So, hindi pa natin pwedeng tanggalin yung consideration na ito pa rin yung sinusundan niyang move, no? So, magiging okay lang yung galaw ng PX pag nalagpasan niya yung R2. So, pag nag-close siya above 650. So, kung hindi niya gagawin yon, it's either very long consolidation or magkaka-downward trend move na naman siya. So, next up, AC. So, Ayala Corporation. Last time na na-review ko, August 8. And, andito pa ngayon significant levels niya, no? So, andito tayo sa triple top niya sa R1, 618. And the R2 at 670. While the S1 is 540 around that area. Tapos S2 and S3 are the multi-year lows, no? So, the arrows here signify that pag nag-breakdown siya sa S1, hindi magiging maganda yon kasi nga, marami nang sumalo since the start of the year. And syempre, magka-cut loss yung mga yan. So, pwedeng yun yung mag-cause ng added selling pressure sa stock na to. So, pag nag-breakdown siya sa S1, hindi nakakagulat kung i-revisit niya yung S2 na support. And kung sobrang lakas talaga ng selling pressure, no, pwedeng mag-consolidate siya below ng S2 or i-revisit niya talaga yung S3 na support. Pero ngayon, ang ginagawa niya, nagko-consolidate pa rin siya inside nung consolidation niya. So, this represents the small box here. Kaso lang, nire-revisit niya, no? Yung support nung range na yon. So, ito siya. And mukhang magbe-breakdown siya, no? So, hindi maganda na bumaba pa pala yung PSEI in the coming trading days or weeks. Kasi, pag nagkaroon pa ng bentahan sa PSEI and madama yung AC, so, pwede siyang mag-revisit talaga, no? Dito sa S1 support. So, pangit yun for Ayala Corporation. And I think the reason why, kasi nga, yung Ayala Corporation, diba, yan yung holding company or conglomerate ng BPI and Glow. And alam naman natin na yung BPI nagiging pangit yung galaw nila. And ganoon din sa Globe dahil sa sobrang tagal na delay ng IPO ng GCash. Tapos possibly negatively affected ng konektadong Pinoy Bill. So syempre may reflection yun sa price ng Ayala Corp, no? So still the same sentiment for AC. Kailangan niyang malagpasan yung R1. Kasi pag nag-breakout siya dyan, that means na overcome niya ng consolidation and uptrend na siya sa short term, which may propel the stock further. Pero kung hindi niya pagagawin yan, kung hindi siya makaka-breakout sa R1, then I see it just prolonging itong short consolidation niya or magbe-breakdown siya dito para mag-consolidate below 580 level. So, mukhang improvement na lang talaga sa PSEI ang inaantay. So, pag tumaas yung PSEI, it could give a positive sentiment or positive catalyst sa AC na magbe-breakout siya sa R1. So, ayun yung kailangan ng Ayala Corporation, no? So, ayun lang. That ends the stock chart analysis video. So, kung meron mga stocks dito na hindi na pag-usapan and gusto nyong makover sa succeeding videos, you can just comment down below and I'll review those stocks in the future. Or, you can click the link na dito sa screen so you can review yung mga playlists ng stock chart analysis video where you might see yung mga stocks na gusto nyong mapag-usapan sa mga recent videos ko. So, ayun lang and thank you for watching this video.